But the technique that's important is to learn how to properly steam. Okay. Okay, but also on the side, I want to show people how to make a ginger garlic relish. Okay. So the ginger garlic relish is like that. You need the water or the juice of the ginger. Pero hindi chinachop ang ginger. Okay. You scrape it like that. Tapos kutsara, hindi tinidor. Kutsara. Kutsara, okay. Kutsara, para ma-save mo yung ano. So, parang marami na akong nagawang ganyan. Ayan. I combine it now with my garlic. Ayan, pwede na yung ipa-mince, ipa-chop. Yeah, pwede na pa-chop yan. Ayan. And then, I put a little salt. Ano yun, Miss Nancy? Ano yung ating serve on the side? Oh, on the side to. Inuuna ko siya because this one is what I'll use to stuff my fish. Para walang tapon. Para walang talagang sayang. Ayan naman ang tama pagluluto. Yeah, like ito. ito. Ikaw ba mahilig ka sa ginger? Yes, I love ginger. My mom always makes ginger tea na super sarap. Yeah, Sabi ko sa kanya, wag i-chop, i-scrape. Yes, right? yes, yeah. Ginger what? Yeah. Ginger tea. Ginger Yeah. tea. Ikaw din. Oh, you were just talking about ginger tea. Nag-ginger tea ka rin pala. And you know what? While you're scraping the ginger, your hands, they feel warm. Diba? It's so nice. Totoo yan. Yeah. So it's like this. Okay, you Tas murang combine it with... sibuyas. Oo, yeah. Leeks or green onions. And then, very, very hot corn oil. You don't put this there. You put the corn oil. Oo, medyo slight. There. Hindi ko akala. Wow. Mukha kasi siyang tubig Yeah. eh. Ako rin kala ko tubig. Yeah. So that is how you make your famous. It's the one for Hainanese chicken, but you can use it for fish. So Now we know. Now we know. So anything that we steam, we can use that with. Okay, now on to the steaming of our fish. Ano ba yung tamang paraan? Now that you have the relish, so we can use this, all the trimmings for the fish. So yung tira-tira nung murang sibuyas, Yeah. leeks. Oo. Wala talaga dapat tinatapon. Yeah. Nagluluto ka ba, Gwen? I try. Yun siya. Ano ang iyong specialty kung I'm sakali? mostly dessert. Talaga? Like what? Mga cakes, so like carrot baker cakes. ka. Yes. Super. Kasi gusto ko, yung ginagawa ko, gusto kainin. Medyo sweet tooth naman ako. So, yan. Pero love na love ko yung tilapia. Very good. Okay. Kaya ngayon, dalawang klase yung style ng cooking the fish. Okay. With the wet way, Alright. which is by the vapor steam. One is you can have this, yung a big lalagyan, and then put the plate na kung saan mo isa-serve. Okay. Pero para hindi dumikit, you can put barbecue stick. Para maiangat lang. Hindi ka masira yung plate? Parang, paano yun? Iluluto yung ganun? Oo, yeah. Okay lang. May tubig. And then may tubig siya. sa ano. ilalim. Oo, sa ilalim pa. And then just cover it na lang siguro with foil. Alright. Parang kung wala kayong steamer, that's the best. Okay. But then, Oo. ako may steamer ako ngayon. Now, what's important is, very important, pag kayo nagsisteam, when you're opening it, you open it this way. Away from the Because- face. Takot sa vapor. Correct. Yes. Kanina gulat At saka, running boil. Alright. Meaning talagang matindi ang Do you boil. put anything in the water, Miss Nance, para to make it more flavorful? I put something on the leaves here. Okay. If you want, pwede na rin siya maging sabaw nyo eh. Alright. Lalagyan na lang. But this one, yan. And then, right away, Over. ayaw kasi natin mawala yung steam eh. Okay. So, that's how you... Gaano katagal yan, Miss Nance? For every 200 grams, mga 5 minutes. Ang bilis lang. Exactly talaga. So, every 200 grams. 5 minutes. So, kung naka-1 kilo ka, ayan, 25 minutes. Pag 1 kilo. Yeah, mga ganun. Mga ganun, ano? Alright, so meron tayo dito. Ay, pero, ayan, may timpla na to, Miss Nance, ano? Paano yan? At saka mukhang filet siya. Ngayon, meron pang pahabol. Ay, yes po. Pag halimbawa na steam nyo na yung fish, this is naman sesame oil. I love the the same smell. way, hanggang talagang smoking. You should see it really smoking. Okay. Then you pour it on the fish. So what Wala you do nang now- idadagdag doon sa sesame oil. Wala na. Just the oil Now, and then whatever toppings you want for the fish. yeah, healthy I want naman to ito. put oyster sauce on my fish. Alright. Miss Nance, pag sinisteam, hindi na binabaliktad, no? Hindi na. Hindi na. Ganyan na siya. Kasi ang steaming mo, talagang let's say, once mo lang sisilipin, tapos tama na. That's it na. Yeah, timing mo na lang. Ay, napakadali magluto pa ng ganun, ano? Ayan, meron ka Gutom na ako. na sa Ay, family mo. Try ko yan.
hintayin lang natin itong mag-ano. Ayun, Ayan na, mabilis lang naman yan nagsusmoke na siya. Alright. So let's say naka-steam na, no? Luto Yes, na, no? yes. And yung sesame oil nyo is smoking really, really, really hot. Alright. Then the same way, you have to do it by pouring it On top. on the fish. Oh, wow. Got it, Ganyan. got it. And cover ulit. Cover ulit. That's it. Thank you so much, Miss Nance. At Yeah. syempre, I have a feeling itong buong linggo na to, i-feature natin lahat ng mga isda or mga seafood Yeah, recipes, seafood. diba? Para meron naman sila, bukod sa pritong isda, na masarap din naman, diba? Meron kayo ibang mga options. Yes. for At saka healthy Steam is good Yes. eh. Steam is okay. Always a Healthy, good option. Walang masyadong oil. And Yes. tilapia is halos walang fat. Oo. So Yeah, good so for the health okay. and of course good for the heart and good for the soul for those who do it because they want to abstain. And of course mukhang good for the host as well. Dahil enjoy na sila dyan. Selos na ako. But you know, this one, this is a Holy Week. At ito nga po ngayong Lunes Santo na dadayuhin naman natin na isang pilgrimage site na laging dinadayo ng ating mga kapuso at mga kababayan. Diyan po yan sa Lucban, Quezon. Yan po ang Kamay ni Jesus Shrine at naroon si Monica. Good morning, Monica! Good morning, Pia. Good morning din sa ating mga kapuso. Ayan, kapag talaga Semana Santa, hindi pwedeng mawala sa listahan natin mga Pinoy itong Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon na talaga namang napakaraming mga kapuso natin ang nagpupunta dito. In fact, kanina, as early as nang dumating kami dito mga 5 a.m., nakita namin marami na tayong mga kapuso ang nandito at habang umaandar nga ang araw, parami ng parami ang nagpupunta. At syempre, nakikita nga natin, lahat sila ay nagdadasal, nagninilay-nilay at ginagamit ang pagkakataon na ito para mapalapit sa Diyos. At para nga alamin ngayong umaga kung bakit nga ba talagang dinarayo ito ng ating mga kababayan tuwing Semana Santa, kasama natin ngayon si Father Joey Falyar. Good morning po, Father. Good morning, Monica. Ayan, welcome po ulit sa Unang Hirit. I welcome din sa Kamay ni Jesus, Opo. Monica. Now, Father, I'm sure ngayong Holy Week ay napakarami talaga mga kababayan natin ang pupunta dito. Pero bakit nga ba talaga dinarayo ang Kamay ni Jesus? Makikita mo, Monica, rito, kompleto kasi yung sa Bible, yung Old Testament at saka sa New Testament. Makita mo, nagsimula tayo dito kay Adam and Eve, creation, nagkasala, nakita niyo ang kumakain ng mansanas dito, pinalayas, pagkatapos, hindi tumigil ang Diyos sa pagmamahal. Pinadala niya yung propeta, patriarka, nariyan si Abraham, si Elijah, at one of the events, etong Great Deluge, pero pinakita natin is a new beginning. Wala yung hindi natin kaya i-depict yung unos. Kailangan it is a new beginning. Kaya ang kinalalagyan natin ngayon, ito yung Garden of Eden. Yan naman, yung Noah's Ark. Now, Father, napansin ko na talagang dito sa ating paligid, napapalibutan tayo ng mga life-size statues. Ito ang kagandahan dito mga kapuso, parang nabanggit nga ni Father, parang nade-depict dyan yung creation story. So, para pag pumunta dito yung mga bata, parang in a way, natututunan din nila yung mga stories sa Bible. Di ba, Father? Para kasing ito ay istorya ng Biblia. Kaya maglakbay ka lang, it's walking the Bible. Walking the Bible talaga. Now, Father, curious lang ako, ano bang makikita dito sa Noah's Ark, dito sa likod natin? So makikita ninyo rito, sabi ko nga kanina, Monica, yung new beginning, nakita nyo yung mga hayop, nagsisimula yung buhay. Kaya itong retreat house na ito ay simbolismo rin ng panibagong buhay. Ayun. Kaya yung mga nagre-retreat dito, makapagnilay-nilay sila sa buhay nila at mabigyan sila ng panibagong buhay at perspektibo. Ayun. So, pwede rin palang mag-retreat dito, mga kapuso. Now, Father, ito isa sa mga nakita ko unang pinupuntahan ng mga kababayan natin. Sa unang hirit, misyon totoo ang